Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay magsisimula na. Maaari po ba na tayo po ay tumayo at i-put on mute po natin or silent mode ang ating mga mobile phones para po wala po tayong disturbance sa pakikinig at ang pagpupuri natin sa Diyos. Amen. Sa umagang ito, samahan niyo po ako na basahin ang kanyang salita. Ito po ay matatagpuan sa Psalms 27, verses 4 to 6. Babasahin ko po muna sa English. Sabi po ng Psalms 27, verses 4 to 6, "One thing I ask from the Lord, this I only do seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. For in the day of trouble He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His sacred tent and set me high upon a rock." Verse 6, "Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At His sacred tent I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord." Babasahin ko naman po sa Tagalog. Napakaganda po sa ating wika. Mga awit, 27, 4-6, sabi po dito, "Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at dooy humingi sa kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan, sa loob ng kanyang templo ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. Matatalo ko ang aking mga nakapaligid na kaaway." At ang huli pong kataga, "Sa templo'y sisigaw ng may kagalakan, habang mga handog ko'y inialay. Aawitan ko si Yahweh at papupurihan." Amen! Napakaganda po ng pangako ng Diyos sa bawat isa. Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father God, we praise You and we glorify Your name, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa pagkakabasa ng salita Mo. One thing we all ask is to seek Your face, O God, to seek Your glory and righteousness habang kami ay nabubuhay, to offer ourselves as a holy and living sacrifice of praise, Panginoon, sa iyong harapan. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito na bago po kami magbigay ng aming mga papuri at pagsamba at maghandog ng mga kaloob, we ask, Lord God, for forgiveness for all the sins that we have done against You. Patawarin Niyo po ang bawat isa sa aming mga kasalanan, sa aming mga nagawang kamalian, mga hindi kapuri-puri at katanggap-tanggap na mga nagawa namin, Panginoon. Sinasadya man or hindi, O Lord, patawarin Niyo po ang bawat isa. Pagkalinisin Niyo po ang aming mga puso at isipan, at tingnan Niyo po si Kristo na aming tinanggap na aming Diyos at tagapagligtas upang makalapit kami sa iyo ng may pagpakumbaba. Maraming salamat, O Lord, sa paglilinis Mo sa aming lahat sa umagang ito. And we will praise You and we will glorify Your name, Panginoon. At patuloy ka naming pasasalamatan sa lahat ng kabutihan, sa Iyong katapatan, sa kagalingan, sa kagalakan, sa kapayapaan, na patuloy Mong binubuhos sa aming mga buhay. Dalangin namin, O Lord, sa aming pag-aawitan, may You bless, O God, the worship team na namunguna sa pagpapaawit. May You bless, Father God, the pastor na magbibigay po ng salita mamaya, Panginoon, na amin pong mapapakinggan. Turuan Niyo po ang bawat isa na maging attentive po kami, Panginoon, na undivided attention, Panginoon, sa pakikinig ng salita Mo. Give us, Lord God, a heart that is willing to seek You and to seek Your righteousness, Panginoon. Buksan Niyo po ang aming puso at isipan upang matanggap namin ang mga aral Mo sang-ayon sa Iyong kalooban. At magawa po namin ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Dalangin namin, Ama, sa aming mga kapatid na paparating sa Iyong banal na templo. Ingatan Niyo po sila, O Lord, at sama-sama, Panginoon, kami magpupuri at magpapasalamat, and all our heart's desires and prayer, Panginoon, inilatag po namin sa Iyong paanan. At alam namin, Lord God, na You will work all things together for our own good and for Your greater glory, Panginoon. This is our prayer and heart's desire. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, maging sa ating mga kapatiran online. God bless you all. Magandang umaga po. Sige po, batiin po muna natin ang ating mga kapatiran na isang mapagpalang umaga sa iyo. Good morning po. Purihin ka, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng aming mga papuri at pasalamat. Hallelujah, Lord. Panginoon, ito po ang aming panalangin sa iyo. Nais kong magpuri sa iyo, Panginoon. Puso ay sumisigaw, ang nais ay ikaw. Nasasabing nauuhaw sa presensya mo. Di ko na mapipigil damdamin kong ito. Ilog ng buhay, nais kong maranasan ka. Narito ako ngayon, naghihintay sa'yo. Punuin mo ng todo, baguhin mo ako. Nais kong magbabad sa presensya mo. Nais kong magpuri sa iyo, Panginoon. Puso ay sumisigaw, ang nais ay ikaw. Nasasabi, nauuhaw sa presensya mo. Di ko na mapipigil damdamin kong ito. Ilog ng buhay, yes Lord, nais kong maranasan ka. Narito ako ngayon, naghihintay sa'yo. Punuin mo ng todo, baguhin mo ako. Nais kong maglalaman sa presensya mo. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, Lord, ang aming panalangin, Lord. Katagpuin mo ang bawat isa sa amin ngayong umaga. Oh, hallelujah, Lord. Sabik na sabik kami sa iyong presensya, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Tunay nga nasa ating Panginoon, kapayapaan, kasaganahan, kagalingan ay nasa iyo. Kalakasan, kagalakan, kaligtasan ay nasa iyo. Kapayapaan, kasaganahan, kagalingan ay nasa iyo. Kalakasan, kagalakan, kaligtasan ay nasa iyo. Ilog ng buhay, nais kong maranasan ka. Narito ako ngayon, naghihintay sa'yo. Punuin mo ng todo, baguhin mo ako. Nais
kong magpapan sa presensya mo. Punuin mo ng todo, punuin mo ng todo, baguhin mo ako. Nais kong magpapan sa presensya mo. Tunay nga Panginoon, ito po ang aming panalangin nang may papurit pa salamat. Oh, hallelujah Lord. Amen and amen. Ibigay po natin ang malakas na papurit pa salamat sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Lord, kami nagpupurit, nagpapasalamat. Dinadakila ka po namin, Panginoon, at sinasamba. Maraming salamat sa dakilang pag-ibig mo sa bawat sa amin. Ang tanging pagmamahal, Panginoon, na aming hinahanap sa iyo lamang po namin natagpuan. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Amen, O Diyos. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos. Ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari. Ikaw ang hari, yes Lord, at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa tanging pagmamahal na pinagkaloob niyo po sa amin. Ang iyong kaisa-isang anak, Panginoon, ay iyong ibinigay upang matubos kami sa aming mga kasalanan. Oh, hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Aming Panginoong Jesus,
Ikaw ang hari, O Diyos. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan, aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Iaalay sa'yo aking lakas. Iaalay sa'yo aking lakas. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, sumasamba. Kayo lamang po, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Wala pong ibang Panginoon pa na makakahalin tulad sa ginawa niyo po sa amin, sa iyong dakilang pagmamahal. Patuloy po tayong umawit sa ating Diyos. Ikaw ang buhay, daan at tulay. Sino ang gaya mo? Gantimpala na lubhang dakilang. Sino ang gaya mo? Ikaw ang higit sa kasapatan sa aking pangangailangan. Ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig. Ang lahat ay nasa iyo, ay kasagutan. Ikaw ang tubos sa buhay na kapos. Sino ang gaya mo? Ang tagumpay mo, tagumpay ko. Sino ang gaya mo? Ikaw ang higit sa kasapatan sa aking pangangailangan. Ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig. Ang lahat ay nasa iyo. Ikaw ang higit sa kasapatan sa aking pangangailangan. Ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig. Ang lahat ay nasa iyo, ay kasagutan. Ikaw lang sa buhay ko,
ang higit sa kasapatan. Ikaw lang sa buhay ko, ang tugon at kasagutan. Sabihin po natin sa ating Panginoon, yes Lord, ang higit sa kasapatan. Ikaw lang sa buhay ko, ang tugon at kasagutan. Minsan pa ikaw lang sa buhay ko, ang higit sa kasapatan. Ikaw lang sa buhay ko, ang tugon. Ikaw ang higit sa kasapatan sa akin. Pangangailangan, ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig. Ang lahat ay nasa iyo. Ikaw ang higit sa kasapatan sa akin. Pangangailangan, ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig. Ang lahat ay nasa iyo. Sa pag-ibig, ang lahat ay nasa iyo. At sa pag-ibig, ang lahat ay nasa iyo. Ay kasagutan. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan niyo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa inyong habag at grasya na sa araw-araw sa amin pinagkakaloob. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Tunay nga, Lord, na sa lahat ng aming mga pagsubok sa buhay, kayo po, Panginoon, ang kasagutan. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ang siyang patuloy na yumayakap sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, sa inyo lamang po namin itinataas ang lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah, Lord. Makakaupo na po ang bawat isa at para po sa pakikinig ng salita ng Diyos in the Word of God for today's preaching, may we put our phones on mute or silent mode para po wala pong maka-istorbo sa ating pakikinig. Kaya tawagan ko na po si Pastor Archie sa pakikinig sa salita ng Diyos. Praise God. Pwede ba nating palakpakan po ang Diyos? Purihin po ang Panginoong Diyos. Naalala ko po, December po, nang tayo po'y nagkaroon ng Paskong Pagsambat Pasasalamat, nang ang tema po ng church na ito ay binigay po sa akin ng Diyos. Ako po'y nagkakape at sabi ko, Lord, malapit nang matapos po ang 2024. Ano po yung tatahakin naming landas for 2025? At ako po'y nagpapasalamat, it is not by might nor by power, but it is by the Spirit of the living God na ipinagkaloob po sa atin yung temang Matuwid kay Kristo 2025. At ito pong salitang matuwid, klarong-klaro, pinakita sa atin ng ating Panginoong Diyos through His Word, na ang isang bansa po na meron pong katwiran, pinagpapala po ng Diyos. Righteousness exalts a nation, but sin is considered to be a reproach. Kaya po, nung pinagkaloob sa atin ng Panginoon yung salitang matuwid, sabi ko sa Panginoong Diyos, Lord, ano po ba yung quarterly na lalakaran natin at nagbigay po ang Panginoong Diyos ng salitang matuwid mula po sa katwiran.
Doon po sa Aklat ng Kawikaan 24, no? Binigay sa atin ng Panginoong Diyos yung pong salitang matuwid. At natapos na po tayo sa unang quarter, pangalawang quarter, ngayon po ay July. Malapit na ho bang magpasko? Actually, lampas na tayo sa kalahati. Tayo po ay malapit ng mag-bare months. At ito po ay third quarter po. Kaya nabuo po yung mga salitang mapagpakumbaba mula po sa tuwid, tumutungo sa Diyos. At ngayon po ay winawaksi ang kasamaan. And starting October, November, December, the last stretch po, ay letter D, dumudulog po sa panalangin. Pastor, inimbento mo lang po ba yun? Hindi po. It was a vision coming from the Lord. At yun pong karunungan na yon ay binigay ng Panginoon mula po sa ikalawang kronika, dun po sa 7:14. Sabi po ng ikalawang kronika 7:14, mga kapatid, kung ang bayang ito na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, ay manalangin, ay sumaliksik sa aking mukha, ay tumalikod sa kanyang mga kasalanan, ang sabi ng Panginoong Diyos, ako ay didinig mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Mula sa salitang matuwid po, mapagpakumbaba, to seeking the face of God, tumutungo sa Diyos, winawaksi niya ang kasalanan, tumatalikod sa kasalanan, at letter D, dumudulog sa panalangin. Nabuo po yung salitang matuwid. At ngayon pong unang linggo po ng Hulyo, ito pong pag-aaralan natin, may kinalaman po ito sa pagwawaksi natin ng kasamaan. Noong nakaraang Bible studies po, pinag-aralan natin kung ano ang kasalanan. At ano po ulit ang kasalanan, mga kapatid? Sabi po ng unang Juan, dun po sa 3:4, ang taong nagkakasala ay lumalabag sa kautusan. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sa madaling salita po, ang kasalanan po ay paglabag sa kautusan. Yun o yung premise natin, kaya magkakaroon tayo ngayon ng karunungan upang waksiin ang tinatawag nating kasamaan. At ano po nagiging kinakahinatnan po ng isang kasalanan? Alam nyo, kaya po hindi ako nagsasawa sa tulong at awa ng Panginoong Diyos. San man ako idako ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa lugar po namin. Marami pong mga kaluluwang nais makinig ng salita ng Diyos. Wala lang kaming malaking sasakyan, pero maraming mga kapitbahay kami gusto pong dumalo ng church. Bakit o? Nakakapakinig po sila, 24/7 po yan, sa lahat ng mga preachings po natin. Abot tayo hanggang Bacoor, Cavite ho. May mga gustong magsimba po mula sa Bacoor, Cavite, na nakikita nila yung katotohanan ng itinuturo po natin, sapagkat ina-address natin po na ang kasalanan ang magpapahamak sa inyo sa impyerno. Maraming mga church po, hindi ho pinipreach ang kasalanan. Pero sa umaga na ito, meron pong kakahinatnan ang kasalanan. Consequence. Sabi nga ho natin, consequence. May kakahinatnan yan, kapatid. Huwag niyo pong kikilitiin ang kasalanan. Huwag kayong maglalaro ng kasalanan. Huwag ninyong hahayaan ang kasalanan po ay hindi natin napagsisisihan, sapagkat meron pong kakahinatnan ang kasalanan. Ano po yung kahinatnan ng kasalanan? Napakadami po. Pero gaya po ng ginawa ng ating mga ninuno, ng ating mga unang mga magulang, si Adan at saka si Eva, sila po'y sumuway dun po sa banal na utos na huwag kayong kakain. Iyan po yung ikalawang kasalanang nagawa po, dahil ang unang-unang kasalanan po, ang pagre-rebelde ng mga anghel sa atin pong Panginoong Diyos. Sabi ng Isaiah chapter 14 verse 14, tutungtong ako sa dakong kaitaasan at papantayan ko ang Diyos. Sabi po ni Lucifer. The mere fact na naisip mo yon, pantayan ng Diyos, highest of all pride yan, kapatid. Pinakamataas na kasalanang pwedeng magawa ng tao na siya po
ay pumantay sa Diyos o kahit na ang anghel po na maisip niya na pantayan po ang Diyos. Kaya magsimula po na nagkaroon ng kasalanan, niyakag po ng dyablo ang tao. Ang ganda ng plano ng Diyos po sa atin eh. Alam niyo ba kung di tayo nagkasala, doon po sa paraiso ng Eden, meron na tayo dong buhay na walang hanggan, hindi na tayo mamamatay. Doon po sa paraiso ng Eden, makakasama na natin ang Diyos araw at gabi. Sa paraiso po ng Eden, ang plano po ng Panginoon, hindi na maghihirap ang tao, kukuha na lang siya ng kanyang makakain. Ang babae hindi na magbubuntis, kapatid, kasi yun po ang plano ng Panginoong Diyos. Ano po ang nangyari sa lahat ng plano po na yon? Sinira po ng kasalanan. At dumating po ang pinakamabigat na kakahinatnan po ng kasalanan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Bago natin pagpatuloy po, tayo po lahat ay yumuko. Napakabuti mo, Ama, sapagkat ang mga katotohanan sa kasalanan ay tinuturo mo sa church na ito. Gaya po ng ipinahayag ko, wag namin po, Panginoong Diyos, ibaliwala po ang kasalanan. Wag naming hayaan na kami po'y namumuhay sa pagkakasala. Wag namin pong hayaan na hindi namin po natatalikuran na pagsisisihan at patuloy po na ipapahayag ang lahat ng aming pong mga kasalanan. Ang mga kasalanan na ito'y pwedeng mapatawad ng Diyos. Sabi niyo po sa banal na kasulatan, kung kami po'y magpapahayag ng lahat ng aming mga kasalanan, ikaw po'y tapat at mabuti na kami po ay iyong lilinisin at huhugasan po sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali. Kaya sa umagang ito, muli mo po kaming patawarin, Panginoong Ama, hindi po kami perpekto sa pag-iisip, kami nagkamali, sa mga salita kami po, Panginoon, ay nagkasala, sa mga nilakaran namin, tumaliwas kami sa iyong banal na kalooban, at sa umagang ito, humingi kami, Panginoon Diyos, ng pagbabasbas mula po sa iyong banal na dugo, na sa amin pong nagawang pagkakamali, hayag man o hindi ang mga kasalanan na ito, maging ito man ay sinasadya o di sinasadya, maging ito man ay malaki o maliit na pagkakamali, Ama, kahabagan mo po kami sa pamagitan ng dugo ni Kristo na kami po ay mapatawad sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali. Kaya Panginoon, buksan mo ang aming puso ng aming pag-aaralan na ito, kalinsabay po ng tema sa third quarter po ng aming pinipreach, winawak siyang kasamaan ay patuloy na matutunan ng bawat isa at makilala ka namin, Panginoong Hesus, bilang aming Diyos at tagapagligtas. Muli, maraming salamat. Sa iyo lamang, Ama, ang pinakamataas na pagsamba sa banal na pangalan ni Kristo, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Pwede ho nating palakpakan po ang Diyos. Praise God. Purihin po ang Panginoong Diyos. Kaya po, nagkaroon ng unang pagkakasala ang tao. Sabi po ng teksto natin sa aklat ng Henesis sa 3:19 po, ito po yung naging ultimate consequence, bagaman marami pa pong kasama ho yan. Sabi po ng Genesis chapter 3 verse 19, sa pagod at pawis ang pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa ikaw ay malibing. Ina-address po ni Yahweh dito po kay Adan, yung consequence ng kanilang nagawang kasalanan. Ang consequence po niya, ang binhi po ng babae at ang binhi po nito pong ahas, mag-aaway. Ibig sabihin po, propesiya po yon. Darating si Kristo at wawasakin niya po ang dyablo. Ang dyablo naman po, wawasakin niya ang mga tao. Dumating din po yung propesiya na sabi ng Panginoong Diyos, ang babae po'y magbubuntis at maghihirap siya sa kanyang pagbubuntis. Sa mga babae po, mga magulang, mga nanay po dito, madali ho bang magbuntis? Ang pagbubuntis po'y mahirap, lalo na't manganganak po kayo. Pero pag lumabas yung anak natin, anong ginhawa, ano po yung ligaya na nararamdaman natin. Pero isa po sa consequence ng kasalanan yan, at sinabi po ng Panginoong Diyos, paghihirapan na ni Adan ang pagkuha niya ng kanyang ikabubuhay. Sabi nga po rito, sa pagod at sa pawis ang pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa ikaw ay malibing. Bakit malilibing? Ang original plan ng Panginoong Diyos, bigyan na tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi pumasok ang kasalanan, ang sabi dito, dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Whenever I read this passage in the Bible, lalong naniniwala ako na may Diyos. Pag-aralan niyo ho ang siyensya, ang ating katawan po ay binubuo po ng organic materials po yan.
Kapag kaho ang katawan natin ho'y namatay, ito po ay kakainin ng mikrobyo. Magkakaroon na ng decomposition. At ang ultimate product po ng decomposition, ito po ay magiging lupa. Ito po ay babalik sa alabok. Totoo po o hindi ang sinasabi ng Biblia? Ang Biblia po ay totoo. Talagang may Diyos na gumawa sa atin, kaya huwag tayong magdududa. From dust thou art, and from dust thou shalt return. Marami pong mga churches ngayon, binabaliwala pong kasalanan, hindi nila binibigyan ng halaga po ito, pero pag hindi natin itinuro ang kasalanan, dediretsahin ko po kayo. Kayo po, ako po, lahat tayong naririto, mapapahamak tayo sa impyerno. Ano-ano ho yung magiging consequence ng kasalanan o kahihinatnan po ng kasalanan? Una sa lahat, bago tayo ho bumalik sa lupa, ano ho? Mag-aani ka ng kapahamakan, kapatid. Disaster po yan, trouble po ang kakahinatnan ng kasalanan. Sabi po dito sa Galatia 6:7 hanggang 8, kung may dala po kayong Bible, ano ho? Kasi napapansin ko po ngayon, ang mga kapatiran po, dependent po tayo dito po sa PowerPoint. Pag dumating na po yung Antikristo, walang PowerPoint, kakatin yung internet. Dapat we know the Bible by heart. Kasi po, baka hindi natin alam at hindi po natin dinadala yung Biblia natin, ano ho? Mas mahalaga po, may dala-dala tayong physical Bible. Ang sabi po dito, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. We cannot mock God. Huwag ho nating lilinlangin. Ang sabi po dito, kung anong itinanim ng tao, ay iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niya ng laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman, ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani naman ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kung puro kasalanan po yung tinatanim natin, very clear po ang Biblia, aani po tayo ng pagkabulok, aani po tayo ng kapahamakan. Wala pong tumira o kaya po'y nabuhay sa kasalanan na nagpatuloy po siya na nakaranas ng pagpapala sa Diyos. Sabi nga po nilang ganun hindi pastor, kahit hindi ako makakilala sa Diyos, basta bilyonaryo ako, okay lang sa akin yon. Alam niyo po ba mga kapatid, hindi natin pwedeng linlangin ng Diyos kahit na tayo po yung pinakamayamang tao sa mundo? Subukin niyo po ang Diyos, itago niyo yung krimen ninyo kahit kayo po'y bilyonaryo. Itago niyo ho yung lahat ng ipinapatay ninyo kahit na kayo po'y trilyonaryo. Gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos para i-expose ka, kapatid. At pagka humarap ka sa katarungan ng Diyos, wala pong magagawa ang bilyon mo, walang magagawa ang trilyon mo, sapagkat may Diyoso na makapangyarihan. Amen? Hallelujah. Kaya nga klarong-klaro ho ang mensahe ng Biblia, huwag nating tutuyain ang Diyos. Bakit ho? Hindi siya pwedeng matuya. Hindi po pwedeng maisahan ng Diyos. Kaya dapat ang layunin natin, kahit ikaw, pastor, hindi ako ganun kayaman, pero mahal na mahal ko yung Diyos, gusto kong lumakad sa liwanag ng kanyang salita. Well, good. Purihin po ang Panginoong Diyos. Yun naman po ang ultimate goal ng isang tao, kaya tayo pinanganak dito eh. Lumakad po sa kalooban ng Diyos. Kaya alam mga kapatid, ang kasalanan po sumira lahat sa kalooban ng Diyos na huna yan eh. Si Lucifer po nagmalaki, papantayan niya ang Diyos. Nung siya po'y naging demonyo, ang ginawa po niya, nilinlang niya yung tao. Ang unang-unang panlilinlang niya, nilagyan niya ng pagdududa ho yung tao. Kasi sinabi ba ng Diyos na hindi kayo mamamatay? Opo, sinabi po sa amin. Hindi totoo yan. Basahin niyo po yung sinasaad po sa Genesis chapter 3. Hindi totoo yan. Kasi alam ng Diyos na pagka kumain kayo diyan, magiging katulad kayo ng Diyos. Kasinungalingan, ano ho? Finid niya sa tao na ang tao po'y magduda sa Diyos. Kaya ho, yung kauna-unahang kasalanan ng tao, hindi naman po kapatid yun siya'y sumuway eh. Nagduda na siya sa pangako ng Diyos. Yung doubt po, kasalanan po yon. Sabi ng Panginoon, sa pagkakataong kumain ka, mamamatay ka. Sabi naman po ni Satanas, hindi totoo yon. Hindi kayo mamamatay. Pag kumain kayo, magiging katulad kayo ng Diyos. So naglagay siya ng pagdududa. Kaya po, yung ating mga ninuno, kumain po nung bunga na nagbibigay ng kaalaman po
sa mabuti at masama. Bakit ho? Kasi nagduda na sila sa pangako ng Diyos. Kaya wag tayong magdududa sa mga pangako po, salita ng Diyos. Pag sinabi po ng Diyos kung anong tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Pag nagtanim ka po ng galit sa kapwa mo, aani ka ng galit mula sa kapwa at sa Diyos. Kung nanloko ka ng kapwa mo, kapatid, mas mabigat pa ho darating sa inyo. Alam niyo po, lalong-lalo na sa mga involved po sa mga illegal activities, wag na wag ho kayong manlilinlang. Illegal activities na nga ho yan eh. Diyan po kasi sa mga ganyang klase ho ng kalakaran, sa mga underworld po, walang dimandahan dyan. Pagka niloko nyo po yung kadil ninyo na sindikato, ibabaon na lang po kayo niyan sa Taal Lake. Ganun ang gagawin sa inyo. At pagka ho kayo nabaon dyan, kapatid, ano po ang consequence nun? Kasi may kasalanan din tayo ho. Nanloko tayo. Tayo ho, nanlinlang ng kapwa natin. And do not in any way mag-involve kayo sa mga sindikato, kapatid. Ang hustisya po ng sindikato, ibabaon ka na lang sa lupa. Hindi na ho kayo ididimanda. Pero yung mga gumagawa niyan, hindi rin makakatakas ho sa Diyos. Bakit? Kung ano ang itinanim mo, yun din ang iyong aanihin. Pagka ho kayo'y nagtanim po ng galit, aani kayo ng galit. Pag nagtanim kayo ng pandaraya, dadayain din kayo. Pag nagtanim po kayo ng kasinungalingan, kakaharapin nyo rin ho kasinungalingan. Kaya po pag nagtanim kayo ng kawalan po ng pananampalataya, ang sabi ng Biblia, pagkabulok, mamamatay po tayo. After our death, second death po. Doon po sa aklat po ng Pahayag, 21:8. Doon po sa ikalawang kamatayan ng isang tao. Kaya ho, may pag-aani ng kapahamakan ang gumagawa ng kasalanan. Pastor, lahat naman tayo nagkakamali. Totoo po yun. Very clear naman po ang Bible, ang tumutupad po sa kabuuan ng kautusan, ngunit siya po ay nagkakasala sa isa po, no? Ay hindi na ho tumutupad sa kabuuan po ng kasulatan. Sino po ba makakagawa nun? Wala. At ang katotohanan po, if we are going to look at God's justice, ikaw kapatid, yung katabi mo, yung nasa likod mo, yung pastor na nagpapahayag ngayon ng salita ng Diyos, ang katarungan ng Diyos ang magbubulid sa atin lahat sa impyerno. Lahat. No exemption po. Lahat ng nasa sa loob ng kwartong ito, lahat ng taong makakasalubong ninyo, pati po yung pinakamataas po na leader ng simbahang Katoliko, based on God's judgment. Dahil po tayo lahat nagkasala, ang hustisya ng Diyos na ipataw na, tayo po ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Yun po yung kapahamakan. Pero hindi nagtatapos dyan. May good news mamaya. Pagkatapos nito, may good news eh. Hindi po nagtatapos doon. Huwag kayo mawawala ng pag-asa. Sinasabi ko lang yung realidad. Sinasabi ko lang yung totoo. Lahat tayo ngayon dederecho sa impyerno. Kasi yan po ay pag-aani ng kapahamakan. Pangalawa, tignan yung mabuti, kapatid. Mawawala yung bahagi mo sa buhay na walang hanggan eh. Yung pagkawala ng bahagi ng kaharian ng Diyos. What are the fruits of the Holy Spirit? Nandito rin po yan eh. Pero inuna lang dito ni Pablo sa mga iglesia ng Galacia ho, yung mga bunga po ng laman. Pero after this, in verse 22, for the fruit of the Holy Spirit is love, no? Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Napakagandang bunga. Pero bago tayo dumating sa bunga na yon, pinakita ni Pablo po sa iglesia ng Galacia yung mga masasaklap na bunga ng laman. Opposite eh. Ito po, ang sabi ni Pablo sa Galacia 5:19, hindi maikakaila ang gawa ng laman. Pakikiapid. Napakarampant po niyan ngayon, kapatid. Wala na, tila bagang takot ho ang tao ngayon. Hindi na satisfied ang tao ngayon sa kanyang asawa. Ang tao ngayon ho, hindi na mahalaga ang kasal. Sa marami pong kabataan ngayon, hindi na po mahalaga po yung kanilang pagkatao. Kaya ho, marami pong tao ngayon nakikiapid. Yung kahalayan at kalaswaan, ang tao ngayon magbiro sa kanyang labi, tumingin po sa mga panoorin, puro malalaswa.
Gawa po yan ng marami po sa atin, ano ho, wala na tayong tiwala sa Diyos. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang dami-dami ho ngayon, kapatid. Physical, spiritual. Physical, yung mga kahoy, yung mga nililok ng kamay ng tao. Pero spiritual, Colossians chapter 3 verse 5, put to death whatever belongs to your earthly desire. Ano po yung patayin na nga natin ang mga kabilang sa ating mga makalamang makamundo? Ano po yon? Sexual immorality, impurity, lust, evil desire, greed, lahat po yan is a form of spiritual idolatry. Ano pa pong sabi rito? Ang mga pangkukulam, ayan, yung kinokontrol natin yung church, it's a kind of witchcraft and sorcery. Yung pong, kung may ganung mang church, ano ho, yung pastor ho, titignan muna yung preaching. Ay, ayaw namin yung preaching mo. Buti na lang dito, malaya ho ang ating mga board of elders. Wala pang board of elders na tignan nga natin. Ay, huwag kang titira sa kasalanan. Masama yan. Maraming masasaktan dito na mga nakikiapid. Maraming mawawala, mga sabungero rito. Pag tinira mo, pagsusugal, pastor, mawawala love gift mo. Hindi ho ganun yun eh. Eh, ang sabi po rito, pati pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit. Bakit ito pumapatay ng tao? Eh, kasi nainggit siya eh. Bakit siya nainggit? Nalamangan siya sa pera eh. Kaya pinalibing niya yung mga tao na yon. O kita niyo po, paglalasing at walang habas na pagsasaya at iba pa na mga katulad nito, muli ko pong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Listen, church, pakinggan niyo po ang mensahe ng Diyos. Nasa sa ilalim ba tayo ng mga kasalanang ito? Mga kapatid, kung may pakikiapid po sa atin, tanging ang Diyos po at ikaw nakakaalam, misis mo hindi alam. May pagkakataon pa pong makahingi ng tawad ngayon. Kasi ano pong kakahinatnan yan? Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Nakashut off ang langit sa atin. Pero pastor, tinanggap ko si Kristo eh. Yun na nga po yung sinasabi natin, makakabunga ho kasi eh. Love, joy, peace. May love ka ba pag nakikiapid ka? Definitely wala kang love sa misis mo nun. Meron ka hubang joy pagka ikaw po ay mahalay at malalaswa yung pinanonood mo? Hindi po eh. Nandun po yung guilty feelings, hindi ho ba? Lalo na't mga Kristiyano tayo. Pag ikaw ba'y sumasamba sa Diyos-Diyosan mo, nandun po ba yung sinasabi nating isa sa fruit ng Holy Spirit? Yung pong gentleness? Hindi nga ho eh. Sumasama ang ugali natin pag sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Kaya po mga kapatid, reassess ourselves, subukin natin, suriin natin ang ating mga sarili. Kabilang po ba tayo dun po sa sinasabing bunga ng mga laman? Pastor, mga 3 po yan. Aminado po ako. Hindi pa po huli ang lahat. Tumitibok pa yung puso ninyo. Sabi nyo nga sa katabi nyo, buhay ka pa, Mars. Oh. Sabihin niyo ulit, buhay ka pa, Mars. Magbayad ka na ng utang mo, Mars. Can we say amen? Alam niyo po kung bakit? May pag-aasa pa. May chance pong makahingi ng tawad. Kaya nga napakaganda ng sinasabi ng Panginoong Diyos eh. Mawawalan tayo ng bahagi po eh, sa buhay na walang hanggan. Pwede ho ba natin paglingkuran si Kristo? At pagkatapos mga kapatid, yung bunga ng laman nasa atin, nasubukan ko na rin na may mga mangilan-ngilan po diyan na dito po sa mga bunga ng laman na habang tayo Kristiyano, hindi ka maging mapayapa sa buhay mo, kapatid eh. Alam niyo po, pagka tayo lumalakad sa bunga ng Espiritu, anytime mamatay tayo, to be absent in this body is to be present with the Lord. Tingnan niyo, sino po yung mga takot mamatay? Yung mga kinakikitaan ho ng bunga ng laman. Eh, sabi ng Panginoong Diyos, ano ho? Yan, yung paglalasing. Yung sinasabi po dito na walang habas na pagsasaya. Sa atin po mga kabataan, hindi ho masamang magsaya. Pwede naman tayo, kasama natin mga kabarkada natin, nag-outing. Pero iwas na po tayo dun po sa mga diskuhan. Nakasama niyo po yung mga taong makamundo. Nandyan po lahat ng drugs, nandyan po lahat ng mga hindi tamang pakikipag-ugnayan.
Nakakita na tayo ng example po, no? Mga kabataan, nagpunta sa Ozone Disco. Nandun sila, masayang-masaya sila. O, sino ba nakakaalam po na masusunog po yon? Mahigit 200 po roon, namatay. Pwede naman sanang maiwasan. Di ho masamang magsaya. Pero ang sinasabi ng Panginoon Diyos, yung walang habas ng pagsasaya at iba pang katulad nito. Pastor, wala namang shabu dyan. Ayun po yon. Yung mga katulad nito, kasama po yung shabu dahil drugs po yan. Kasama po dyan yung sigarilyo. Wala ka mababasang sigarilyo dyan. Pero kasama po yon dun sa talatang at iba pang katulad nito. Meron po kasi akong kakilala, tatakas pa. Pastor, dyan po sa bunga niya, walang shabu. Meron. Asan o yung shabu dyan? Yun o. Asan o dyan? At mga katulad nito. Andun yung shabu. Pwede po ba namang Kristiyano tayo at tayo po nagpapat session? I don't think so na talagang totoo si Kristo sa buhay mo. Pwede ba naman ho tayo na Kristiyano ho tayo pero hinahayaan natin yung asawa natin na hindi natin sinusustentuhan? Kasama po yun. Kaya nga mahirap yung marami pong asawa sa labas at maraming anak, ubos ang sweldo mo niyan. Talaga ho sa batas, susustentuhan mo po lahat yan. Yung halimbawang naging tapat ka sa pamilya mo, isa lang yung anak mo, buong sweldo mo, bibigay mo sa misis mo. Kasi ang pakikiapid po, wala pong lugar yan sa kaharian ng Diyos. At kung meron man ho, no, tayo po'y tao, mga kapatid, nasa lamang panglupa ho tayo. Pwedeng mahulog dyan, pwede. Hindi ko po sinasabing, Pastor, hindi na ako makikiapid. Pwede ho. Pero hanggat may remedyo pa, hanggat naririnig nyo yung mensahe na ito, magsisi ho tayo, talikuran natin yung kasalanan. Wala hong mabuting maidudulot ang lahat ng bunga ng laman. Sabi po, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi ng kaharian ng Diyos. Imagine nyo kapatid, sabi ng unang Timoteo sa 6:10, sapagkat ang pag-ibig po sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Anong pipiliin nyo po? Minimum wage earner kayo, buo pamilya, masaya? O trilyonaryo kayo, pero pinaghahanap kayo ng batas? Di ba mas masarap po yung minimum wage lang? Uuwi po kayo, nakabili po kayo ng KFC. Ano yung KFC? Kanto Fried Chicken. Dahil yun lang ang inabot ho ng pera, 500 lang o 600 yung minimum po. Wala pang ang pambili ng KFC Pagpag na lang. Di ho ba? Pinakain sa pamilya niya, masaya. Nagkaroon ba ng diarrhea? Hindi, pinanalangin sa Diyos Ano mang bagay na ginawa ng Diyos, lahat ay mabuti, basta ipinanalangin. Amen? Kahit na pagpag po yan, yun yung na-afford po, pinanalangin ng tatay. Talaga pong nagpasalamat sa Diyos. Nabusog yung buong pamilya. Pagkatapos maghahanap buhay, magko-construction worker ulit yung tatay po. Walang sinagasaang tao, walang inapi, nagpupuri sa Diyos, isang kahig, isang tuka, pero masaya po yung buong pamilya. Kaysa naman naka-helicopter ka, trilyonaryo ka, kapatid. Pero pag humarap ka sa batas, walang magagawa ang pera mo. Yun po yung pagkakaiba ho. Kaya tayo ho mapalad. Bakit? Kristiyano tayo kahit marami sa ating mahirap, nakakakilala tayo kay Kristo. Third consequence ng kasalanan, pagkaalis ng pagkaunawa. Mga kapatid, pakinggan nyo po ito. Huwag nyo pong sanayin ang sarili ninyo sa kasalanan. Mamamanhid yung puso nyo. Naku kapatid, wag ho. Yung uulitin natin, sabi naman ni Pastor, patatawarin ulit tayo ng Diyos. Kaya nakipagkita ulit ako dun sa sekretary namin sa opisina. May nangyari ulit sa amin. Pagkatapos nun, iniyak ko naman kay Lord. Pero nung sumunod na araw, ganun na naman. Pagkatapos nung ikatlong araw, ganun ulit. Pagkatapos ng apat na araw, darating ang panahon, hindi ka na lalapit sa Diyos. Bakit to? Titigas yung puso nyo po. Kaya do not attempt na ang kasalanan po'y ulitin. Mawawala yung pangunawa nyo sa Bible. Tinuturo ba ng ibang church yan? Hindi. Tuturo lang sa atin, sige, kahit na ilang beses kayo magkasala, 70 times 7 kayong patatawan, pero mamamanhid yung puso ninyo. Ano pong sabi rito sa Efeso 4:17-19? Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Tingnan niyo po, it's a stern warning. Sabi po ni Pablo sa mga iglesia ng Efeso, huwag na kayong mamuhay tulad ng hindi sumasampalataya.
Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Believer ka na, kapatid, nagpapatuloy ka pa sa mga bunga ng laman. Walang kabuluhan na po yung iniisip nyo. Wala ka ng pagkaunawa sa Diyos. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag, kundi pawa kalaswaan. Siguro po yung una, no? Katulad ni Haring David. Si Haring David po, nagsimulang kasalanan niya kasi po, hindi siya sumama sa digmaan. Trabaho ng hari ho yun. Kung nasa ng digmaan, pinangungunahan dapat ng hari. Si Haring David po, sabi niya, kaya na ninyo yan. Kaya, idleness is the devil's workshop. Nandun po siya sa taas ng kanyang kaharian. Nakita niya po yung isang babae na magandang naliligo ng hubot-hubad. Ang pangalan niya si Bathsheba. Dapat ho, pagka ganun, mga kalalakihan, rebuke na agad rebuke. Panginoon, nakakita po ako ng hindi maganda. Nagkasala po ako, Panginoong Diyos. Nire-review ko po ang mata na ito. Sabay, alis na kayo. Huwag niyo po yung pag-iisipan, pang ganda ng babae na yun. May asawa kaya yun? Patawag ko kaya? Lalo na yung mga boss sa opisina rito, kapatid. Ako po, ang sekretary ko po, ay lalaki na parang babae. Para hindi ako matetempt. Kasi lalaki rin po ako Mamaya naglagay po ako ng ano dyan yung unang nilagay po sa akin na sekretary ho, may itsura ho Sabi ko, ayoko ng ganyan, baka po ako matempt. Dagyan nyo na lang po ako ng parang binabai po. Hindi na ako natetempt, no ho? Bakit ho? Pag hindi mo po kinontrol yan, kapatid, ang sabi po dito, walang kabuluhan ng kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Inulit-ulit nyo po Mga kalalakihan, huwag na nating uulit-ulitin po. Nagkamali ng minsan, kailangan ho, talikuran na yung kasalanan. Nagkamali ng minsan ho, kinatagpo nyo pa. Hindi nyo pa binura yung text. Pagkatapos nun, nagkakamusta ka pa. Huwag nyo nang kakamustahin ho. Alam nyo na nga akong may tukso na O, kamusta ka na? How are you? Diyan ho nagsisimula yan Pagkatapos mauulit na naman, hingi kayo ng tawad, uulitin nyo na naman, hingi kayo ng tawad, hindi alam ng misis nyo, nandun po yung guilt, nandun po yung sama ng loob ninyo, titigas yung puso ninyo. Pagdating ng panahon, normal nyo yung ginagawa po, wala na pong konsensya. Opo, lahat tayo nagkakamali. Lahat ng lalaki po, palagay ko po dahil experience ko, nagkakamali po, pero isang beses magkamali, pangalawa, tigilan na yan, kapatid. Sabi ng Biblia, walang kabuluhan ng kanilang iniisip at wala na silang magiging pangunawa. Hanggat clear pa po, Lord, nagkamali po ako. Ano pong ginawa ni Haring David? Inulit-ulit niya ba? Hindi. Sabi po ni Haring David, in Psalm chapter 51, kaya siya nagustuhan ng Diyos Create in me a clean heart, O God. Renew a steadfast spirit within me. Nung po siyang nirebuke po, ni Propeta Nathan, yung sinasabi mong nang agaw ng tupa, ikaw yon, ang sabi niyang ganon. Hindi niya sinabi po na, hindi ako yun, wala akong ginagawa. Ang sinabi niya, patawarin nawa ako ng Panginoon. Nagkasala ako kay Yahweh at ako'y humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Inamin niya Dapat to, ganun ho yung atin pong puso. Kasi pagka tumigas po yan, alam niyo po ba mga kapatid, sabihin niyo ho sa sarili niyo, Pastor, hindi po ako magnanakaw. Sabihin niyo ho, Pastor, hindi po ako magnanakaw. O hindi ka magnanakaw kasi walang nanakawin Pero ang tunay na hindi ka magnanakaw pag nandyan na sa harapan mo, yung nanakawin. At hindi mo pa rin ninakaw. Sabihin niyo nga mga kalalakihan, Pastor, hindi po ako babaero. Puro lalaki kayo, walang babae. Pero pag nandyan yung mga babaeng magaganda, at talagang tapat ka sa asawa mo, I can vouch, hindi ka babaero. Can we say amen? Kasi pagka napapaligiran ka ng babae, at pinatulan nyo po, babaero po talaga kayo. Pero andyan sa kabila ng nakapalibot po yung mga babae, naalala nyo po si Jose, Joseph the Dreamer, nandun po yung asawa ni Potiphar maganda. Yung asawa po niya kaakit-akit.
Sabi po ng asawa ni Potiphar, sipingan mo ako, ha? Boss niya yon. Sipingan mo ako. Dapat sumunod siya, hindi ho ba? Pag piloso po yung lalaki, sinabi ng asawa, sipingan mo ako. Ano po sabi po ni Jose? Madam, hindi po kayo pinagkatiwala sa akin at hindi ko po pwedeng gawin ang isang pagkakasala laban sa Diyos. Napaka-pogi ho kasi ni Jose, ginawa ng babae ho. Pinagwawasak yung damit. Nakasuhan ng rape. Yun ang masaklap. Lumayo ka na nga dun sa babae, kinasuhan ka pa ng rape. Kaya kung pwede ho makaiwas dyan sa mga ganyang uri ng babae, lumayo kayo dyan, kapatid. Ipapahama kayo sa trabaho niyan. Kaya nga sabi ng Biblia, pagka ho na-insensitize na tayo, ibig sabihin ho, hindi na tayo sensitive, wala na, hindi mo na maiisip yung asawa nyo, hindi nyo na maiisip po yung mga anak ninyo. Bakit hindi nyo sila maiisip? Wala ka ng pangunawa sa aral ng ating Panginoon. Ikaapat na consequence, kapatid, yun pong magpapatuloy na sa masamang pagnanasa. Sabi ng Romans 1:24, kaya, ito masakit po, hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pagnanasa. Pag binasa nyo po yung kabuuan po ng verse 23, 24, 25, 26, ito po yung pumapatol sa kapwa lalaki at kapwa babae. Ito po yung sumasamba sa mga nilikha rather than sumamba po sa manlilikha. Yung mga idolatrous people po, idolatry. Anong gagawin po sa iyo ng Diyos? Tingnan nyo po, huwag kayong magagalit, lalo na yung mga LGBTQ natin dito. Pagka po nagpatuloy tayo that we violate the Word of God, na sinasabi nating ang lalaki pwede na magpakasal sa lalaki, ang babae pwede na magpakasal sa babae, you are rebelling against the Word of God. Pagre-rebelde po yon sa salita po ng Diyos. At ano mangyayari? Paniniwalain na po kayo ng dyablo. Ang sabi ng Panginoon, hahayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pagnanasa. Biro nyo po, may kakilala po akong pastor, okay na sa church nila, ikasal po kapwa lalaki sa lalaki. Yung Sogi Bill po ngayon, halimbawa, nagpagawa po ng cake sa inyo, Kristiyano kayo, no? Yung cake na gagawin ninyo, wedding cake po ng lalaki at lalaki, pagagawan kayo ng parehong lalaki po, na naghahalikan. Tumanggi ka, kulong ka, kapatid, pag napatupad yung Sogi Bill. Kasi ang karapatan ng lalaki na kinasal sa lalaki, babae na kinasal sa babae, pantay ng kinasal po sa lalaki at babae. Bakit natin ho inahayaan ng ganon? Ang Diyos po mismo, sabi dito, hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pagnanasa. Dito po, anong gagawin nyo, pastor? Welcome kayo rito. Kahit na ho kayo ay binabain, kayo po ay pusong lalaki at kayo po ay babae, umupo kayo, makinig kayo ng salita ng Diyos. Pero huwag kayo magpapakasal sa akin. Sorry po hindi ko po kayo ikakasal sang-ayon po sa salita ng Diyos. Pero mahal namin kayo. Bakit namin mahal? May mga malalapit sa puso kong LGBTQ, kapatid, katulad ni Bishop po. Masaya ho silang kasama. Mabubuting tao po yan, magagaling sa negosyo po yan. Magaling magkulay ng buhok. Yung kakilala ko po sa bahay namin, nagkukulay ng buhok po Magaling. Nag-aaral ng paggugupit ngayon. Bakit ho? Makabuluhan pa rin ang buhay nila, kapatid, kahit na LGBTQ sila. Pero kapatid, we will not go against the Bible na ikasal at magtatalik ang lalaki sa kapwa lalaki. That the Bible will not permit. Kaya magpapatuloy sa masamang pagnanasa, wala na po yun. Pagka na-convince na yung isip natin, talaga pong tama ginagawa ko, tutuloy ka na dyan, kapatid. At ang mabigat po nito, bilang huling consequence ng kasalanan, eto na, nararanasan natin lahat yan, darating ang kamatayan. Sabi ni Ezekiel, diba, meron tayong verse po sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Gayun din ang sabi po ni Ezekiel. Sabi po ni Ezekiel, dito po sa 18:4, ang Panginoon, akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkakasala ay mamamatay. Whenever I read the Bible, sabi kanina sa Genesis 3:19, mula sa lupa o sa alabok ikaw ay ginawa, at mula sa alabok ikaw ay babalik.
Yan po'y consequence ng kasalanang hindi na natin pwedeng baliktarin. Harapin natin po ang katotohanan, ano? Sabihin niyo po kung amen kayo rito, no? Lahat ba tayo'y mamamatay rito physically? Can we say amen? Totoo yun eh. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko totoo, hindi ko matanggap yan. Because that is the first consequence of sin. Lahat ng nagkasala ay mamamatay mula sa alabok, babalik sa alabok. Pero ililigtas tayo ng Diyos sa ikalawang kamatayan. That is the good news. Tignan niyo po ang sabi po ng pahayag, dito po sa pahayag, kapatid, ano? Sa aklat po ng pahayag 21:8, subalit para naman sa mga duwag, sa mga taksil, sa mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, sa mga mamamatay tao, sa mga nakikiapid, sa mga mangkukulam, the same ano? At sa lahat ng sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay salawa ng nagliliyab na apoy at asupre, at ito ang ikalawang kamatayan. Nung ako po'y nangaral nung isang araw po doon po sa may patay, kapitbahay po yon namatayan. Wala po sila pong pambayad sa pare. So kumatok po sa bahay, pwede po ba kayo? Wala kayong aalalahanin. Sabi ko, basta salita po ng Diyos ang ipapahayag natin, pahingi lang ho ng tubig kasi ako po'y mauuhawin. Na-invite po tayo. Nakita ko daming tao po doon. Narinig ko yung isa, sabi niya po sa akin, hindi naman ako marunong manalangin, mapapatawad pa kaya ako ng Diyos? Sabi po ng isa, katabi ko. At nung nakita ko, may mga hawak-hawak po sila ng mga inumin, mga hard drinks. Pero para sa isang naglalasing na makapagwika ng ganon, ibig sabihin nagsasaliksik yung puso niya. Doon ko nakita ngayon ang consequence ng lahat ng kasalanan. Pero, may good news. Tingnan niyo po yung pangwakas. Hindi tayo napapagod sa kakapahayag ng salita ng Diyos. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na may ililigtas po ang Diyos doon. Bilang pangwakas, sabi po ni Pablo sa Colosas, yan po ang dahilan, yan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Bakit daw po? Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ang tao po'y mapapahamak dahil sa kasalanan. Ang tao po, mga kapatid, ay mamamatay dahil sa kasalanan. Ang tao ho, mawawala ang pangunawa niya dahil sa kasalanan. Ang tao ho, mawawalang bahagi niya sa kasalanan. Pero ang Diyos napakabuti sa atin. Can we say amen? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Na kung sino mang manampalataya sa Kanya, hindi na ho kayo mapapahamak, kundi bibigyan tayo ng Diyos ngayon ng buhay na walang hanggan. Pwede ba tayong lahat tumayo? Palakpakan po natin ng Diyos. Praise God. O Lord, we praise you and we glorify you. While we were still sinners, Jesus Christ died for our sins. At ang mga kasalanan na ito, Panginoong Ama, magbubulid sa amin sa ikalawang kamatayan. Ito po ay naglalagablab na apoy na may asupre, at lahat po ng hindi nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay nakatakdang mapahamak po dahil sa kakahinatnan ng kanilang mga kasalanan. Ngunit napakabuti mo, Panginoong Diyos. Sabi po ng Hebrews 9:22, kung hindi po tumigis ang dugo ni Kristo, ay hindi kami mapapatawad sa aming mga nagawang kasalanan. As we preach the word of salvation, Panginoon, napakarami pong naliligtas, napakadaming tao po ang tumanggap sa inyo. Ang lahat po ng mga narinig kong manginginom na nagsasaliksik sa inyo, ang lahat pong naroroon, Panginoon, na patapon na ang buhay nila, sila po'y tambay, walang ginagawa, pero sila'y nakikinig, ang puso nila'y umiiyak sa inyo, Panginoong Ama. Nakakaalis ng pagod na ipangaral ang salita mo, Panginoong Ama, sa mga taong naghihirap, sa mga taong inaalihan ng lahat ng kasalanan, sa mga tao pong walang pag-asa, ngunit nakarinig ng salita ninyo at nagkaroon po ngayon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, ito po ang layunin ng church na ito.
to harvest more souls for the greater glory of our Lord Jesus Christ. At huwag kaming mahihiya, sapagkat ang salita ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, una ng Hudyo, ikalawa po ng hindi mananampalataya. Kaya Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami. Panginoon, talikuran namin ang lahat ng kasalanan, pagsisihan namin, tanggapin namin si Jesus ngayon bilang aming Diyos at tagapagligtas. Marami pong nakakapakinig ngayon, Panginoong Ama. Naka-live po kami. Marami po sa mahigit 2,000 po na mga subscribers namin, Panginoon. Maaaring ito po ay sumagi sa kanila pong account ngayon, sa kanilang newsfeed. At ngayon po ay nagdara na sila ng mabigat na kapighatian. Kaya mong buksan ang puso nila ngayon, Panginoon. O may bisita man kami ngayon sa loob po ng church na ito, na nais pong tumalikod na sa kasalanan, magsisi po, tanggapin ka, Panginoon. I-lead niyo po sila sa pamagitan po ng panalangin na ito upang mabuksan ang kanilang isipan at magkaroon sila ng Diyos sa kanilang buhay. Sundan niyo po ako, lalong-lalo na ang mga kapatid natin naka-live ngayon sa internet, saan man dako ng mundo, sa Luzon man, Visayas o Mindanao. Sundan niyo po ang isang maikling panalangin na ito nang gagaling sa inyong mga puso. Ama naming makapangyarihan, sa umaga po na ito, nakita ko po ang kakahinatnan ng kasalanan. Inaamin ko po na ako po'y isang makasalanan magsimula ng akin pong kapanganakan hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Hesukristo, binubuksan ko ngayon ang aking puso at tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ama namin na nasa langit, patawarin niyo po ako sa lahat ng akin pong nagawang pagkakamali, sinasadya man o di sinasadya, hayag man o hindi hayag, malaki man o maliit na pagkakasala. Tanggapin mo po ako, Ama, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at sa umaga na ito, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sapagkat mula po ngayon, ako po ay napabilang sa kaharian ng Diyos. Muli, Ama, maraming salamat po. Ito po ang aking pagsusumamot panalangin sa banal po na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pwede ba tayong sumandali po munang nakayuko? Panginoon, alam ko po hindi aksidente po na ipinapanalangin niyo po sa akin po ang prayer of acceptance na ito. Sa kasalukuyan po, marami pong nakikinig ngayon online sa amin at ako'y naniniwala, Panginoon, nagbukas ka ng oportunidad, nagbukas ka ng puso, gaya kung paanong marami pong mga manginginom, Panginoong Ama, tumanggap sa iyo po. Patuloy naming inilalapit, Lord, lahat ng mga nakapakinig po na sumabay sa panalangin na ito. Tunay nga pong baguhin ninyo, bigyan niyo po ng kalakasan, at bigyan niyo po ng kapangyarihan ang mga salitang itong binitawan po namin. Sa umaga po na ito, Panginoong Ama, ano man ang pagkakamali rin pong nagawa namin, lahat ng mga bunga ng laman, patuloy namin pinagsisisihan, tinatalikuran, at hinihingi po ng kapatawaran na sa pamagitan ng dugo ni Jesus, nilinis na po kami sa lahat po ng uri ng kamalian na ito. Muli, Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri at pagkilala at pagpapasalamat pagsambay tangi sa iyo lamang po sa banal po na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ito ang tinapay ng buhay.
Jesus na buhay, na magbabalik, si Jesus na Praise God, purihin po natin ang dakilang Diyos. First day po or first Sunday po of the month of July, kaya patuloy po na inaalaala natin ang banal na hapunan ng ating Panginoon. Di po ba napakagaan ng kalooban po na maglingkod sa Diyos? Amen po ba yon? Napakasarap po na alam natin po, kasakasama natin siya ngayon sa kalagitnaan natin. Kaya dahil po ang Diyos ay sumasa atin ngayon, marapat lang naman po na parangalan natin siya sa kanyang kabutihan, sa kanya pong kagalakan, na tayo po'y pinapatawad niya, no? Alam niyo po, the moment po na tayo hihingi ng tawad ngayon, kalimutan niyo na po yung mga nagawa nating bunga ng laman kanina. Kalimutan niyo na po. Move forward po tayo ngayon para magsilbi kay Jesus. May pag-asa pa rin po habang buhay po tayo. Kaya bago po tayo tumungo sa gawain na ito, pwede po ba tayong sumandali po munang tumahimik at tayo po lahat ay umukot, magpasaliksik po tayo. Maaring hindi natin maipahayag po ang ating mga kasalanan, pero sa ikaibuturan ng ating puso, ipahayag natin lahat ng nagawa nating pagkakamali kay Jesus. At ang sabi ng Biblia, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Sige po, tayo po ay magsaliksik ng ating kalooban, sabihin natin lahat kay Yahweh ang ating nagawang pagkakamali. Praise God, hallelujah, hallelujah. Sige po, hawakan natin ang mga tinapay. Ito pong tinapay na ito ay sagisag po, tanda ng katawan ni Jesus. Na 2,000 taon na po nakakaraan, nabayubay po sa krus ng Kalbaryo, siya po'y namatay, nag-alay ng kanyang buhay, para lahat tayong makasalanan po, magkaroon po ng chance dun po sa buhay na walang hanggan. Kaya po sa umagang ito, atin pong sambahin ng Ama, luwalhatiin natin si Kristo na ating Diyos, at parangalan natin ang kanyang santo at banal na Espiritu. Sabi po ng banal na kasulatan, habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay at matapos siyang magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon, ibinigay niya sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, kunin ninyo ito at kainin sapagkat ito ang aking katawan. Purihin po ang Diyos, sabay-sabay po natin kainin. Hallelujah, hallelujah. Gaya po ng nabanggit ko kanina, sabi naman ng Hebrews 9:22, without the shedding of the blood of the Lord Jesus Christ, there is no forgiveness of all our sins. Napakabuti talaga ng Panginoong Diyos. Kanya pong binigay sa atin ang kanyang bugtong na anak bilang alay po once and for all. At dahil po sa pagpatak ng dugo ni Kristo, ngayon tayo po'y napatawad sa lahat ng ating nagawang pagkakasala. Sabi po ng banal na kasulatan, pagkatapos ay dumampot siya ng saro, siya'y nagpasalamat sa Diyos at kanyang ibinigay yon sa kanila. At sinabi niya, kayong lahat ay uminom dito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng bagong tipan. Ito ang aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Purihin natin ang Diyos, sabay-sabay po nating inumin. Purihin ka, dakilang Diyos. Ama naming makapangyarihan, muli po salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kapatawaran ng aming kasalanan. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa banal na pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Papuri po sa Diyos. Amen.
Purihin po ang Panginoon. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagkakaloob. Hawakan po natin ang ating mga kaloob at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, O God, dahil sa umagang ito, binigyan mo na naman kami ng pagkakataon na maging daluyan ng iyong pagpapala, O God. Nawa po ang mga kaloob na ito ay maging mabangong samyo sa inyong harapan, Lord. Nawa magaya namin ang mga anak mo sa iglesia ng Macedonia, O God. Sila'y dumanas ng paghihirap, ng pagsubok, ng kakulangan, subalit hindi ito naging hadlang upang sila ay magkaloob sa inyo ng ayon sa kanilang kaya, O God. Maraming salamat sa mga paalala mo, Panginoon, na tunay nga po, sabi mo sa inyong mga salita, ang naghahasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. Tunay nga po, O God, na kaya mo kaming pasaganain sa aming mga pangangailangan, kaya mo itong katagpuin, at kami ay patuloy mong pagpalain sa lahat ng mabubuting gawa. Alam po namin, Panginoon, na mahal mo ang nagkakaloob ng may katapatan sa kanilang puso, O Lord. Maraming salamat din po sa paalala mo sa Malakyas, na kung kami, Panginoon, ay magkakaloob ng tapat, inyong bubuksan ang durungawan ng langit upang ibuhos sa amin ang pagpapala na wala kaming sukat kalagyan, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga paalalang ito. Hindi kami magkakaloob dahil ito'y sinabi mo, dahil ito'y utos mo. Kami ay magkakaloob upang matugunan ang mga pangangailangan sa inyong iglesia, O God. Maraming salamat sa mga paalala na kung nahigit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap po, Lord. Lord, dalangin namin na patuloy mong pagpalain ang lahat, Panginoon, na daloy na yung pagpapala, mga negosyo, mga trabaho. We pray, O Lord, na patuloy mo silang pasaganain upang maging daluyan ng iyong pagpapala sa inyong ubasan. Sa lahat po, Panginoon, na walang kakayahan na magkaloob, we pray na ipagkaloob mo po sa kanila ang desire ng kanilang puso na makasumpong sila ng mga trabaho na nais nila, O Lord. Sa lahat po ng mga kaloob na ito, nawa ay magamit ito sa ikalalago ng iyong ubasan, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa na magiging daluyan na iyong pagpapala. In Jesus' name we pray. Amen. Ano pa nga ba ang hahanapin ko? Pagpapala ay bumubuhos sa piling mo. Di ka nagbabago kahit kailan pa man. Para sa iyo, O Diyos, kaluwalhatian. Kaya naman ako blessed na blessed dahil sa'yo. Tinubos sa kasalanan, utang ko'y binayaran. Kaya naman ako nag-enjoy sa blessings mo. Ika'y pasasalamatan, ika'y papupurihan. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa'yo. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa'yo. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa'yo. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa'yo. Kaya naman ako bless na bless dahil sa'yo. Tinubos sa kasalanan, utang ko'y binayaran. Kaya naman
joy sa blessings mo. Ika'y pasasalamatan, ika'y mapupurihan, magpakailanman. Para po sa mga nagdiriwang na kanilang birthdays, July 6, Zoe Ann Radovan. July 8 naman po, Brother Jimerson Ray Buenan. July 8 din po, Sister Poshika Duabe and Sister Chinchin Vista. Sige po, wala rin pong nagdiriwang ng anniversaries at meron po bang hindi natawag na kanilang birthdays? Sa mga nandito po ngayon, dito po tayo sa harap para po pag-pray po natin ang ating mga kapatiran. Yan, amen. I-extend po natin ang ating mga kamay at ipag-pray po natin ang ating mga kapatid. Lord God, we praise you and glorify your name, Panginoon, sa buhay ng mga aming pong kapatid na ito. And we thank you, Lord, for another year na idinagdag niyo po sa kanilang buhay, bagong taon na sila po ay may mabuting kalusugan, maayos po na pamilya, maayos po na mga trabaho, mga pag-aaral po, Lord God, maayos po, Lord, lahat sa kanilang buhay. We thank you, Father God, for giving them another year na patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo po sila, Lord, ingatan, at maging maayos po ang kanilang mga pamilya. Ito pong aming dalangin, Panginoon. With thanksgiving and praise. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Happy birthday po sa inyong lahat. And for other announcements po, every Sunday, our Bible study, it started na po kanina. It's 9:30 a.m. dito po sa ating bahay-simbahan. So, sa lahat po, welcome po kayo. Tamang-tama po yan bago po tayo mag-start ang ating 10 a.m. worship service. And for next Sunday po, ito po ang ating mga announcement for the Bible study po. Brother Greg Melendez. Presider naman po natin is Brother Boy de los Reyes. Sa tithes and offering, Brother Vic Soriano. And ang flower bringer po next week, Sister Juliet Bautista and family. For the regular Wednesday Bible study online via our Facebook page, yan po ay 7 o'clock in the evening. And for our prayer meeting and circle prayer, that's via Facebook Messenger din po yan. Every day po yan, 5 a.m. to 6 a.m. And every Friday, Saturday, and Monday, sa gabi naman po, 8 p.m. to 9 p.m. So kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor for our closing prayer and benediction. Praise God. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoong Diyos sa maayos po na pagpe-present kanina ng Bible studies. Sinimulan natin po kay Sister Linda. At excited po tayo sa mga susunod na mapapakinggan po natin. Andiyan po si Brother Greg, si Brother Vic, tsaka si Francis po. Kaya kailangan talaga i-train na po. Pagdating ng araw, yung mga nasa likod na Maria, lahat po para talaga tayo gamitin ng Panginoong Diyos. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Napakabuti po ng Panginoong Diyos. Magsama-sama po ang lahat ng ating mga kapatiran, mga mag-aanak po. Lahat tayo nagagalak dahil sadyang napakabuti ng Diyos. God is good and all the time, God, you are so good. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa umagang ito dahil daman namin po yung joy. Hindi po nabibili ang kagalakan na ito na sa pag-amin namin kanina, sa lahat ng aming mga naging pagkakamali, marami rin po kaming nalakaran ng mga bunga ng laman. Pero paglabas namin sa church na ito, daman namin ang pagpapatawad, daman namin ang paglilinis, at ang patuloy na paggagabayin niyo po, sapagkat inilalagay niyo po sa aming puso, ang pusong mapagpakumbaba, ang pusong punong-puno ng pag-ibig. At sa umagang ito, Panginoon, gabayin niyo po ang lahat ng mga pamilya na lalabas po, kakain po sa labas, papasyal, kasama nila ngayon ang buhay na Diyos, kanilang kagalakan. Ang iba naman po ay uuwi, magninegosyo, ang lahat ng mga kapatid namin po na manananghalian po. Maraming salamat po sa kanila. Sa amin naman din po, Lord, ng mga elders, magmi-meeting po kami pagkatapos nito. Gabayan niyo po ang lahat ng aming po mga papag-uusapan, lalo tigit po para po sa mga programa po ng Peace of Harvest Christian Ministry. At patuloy po tumaniw sa aming puso po. Lahat po, Panginoong Ama, ng pwedeng kahinatnan ng kasalanan. Sabi nga po ng aming Panginoon Jesucristo, pagsisihan namin ang aming kasalanan, magpabautismo kami, sapagkat napakalapit na ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Kaya sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, na pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Manaling Espiritu. Ama naming makapangyarihan, binabasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang mo na yung mga sundalo, lahat ng hinirang mo na yung mga anak. Nasa pamagitan po ng panalangin iniwan sa amin ni Moses, iniiwan ko po ang lahat ng prayer na ito sa lahat ng mga kapatiran, maging nasa sila nasa loob ng church nito at nakikinig po sa online. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan pa man. At gaya din ng panalangin po ni Haring David, Lord, bibitawan ko po ang makapangyarihang panalangin na ito sa buhay po ng bawat isa. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the mighty place of the Lord forever. Magandang umaga po, ang pinakamataas sa pakulit pagdakila ay tanging sa Panginoon lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Amen. Purihin ang Panginoon. Muli po tayong umawit sa ating Panginoon. Nais kong magpuri sa iyo, Panginoon. Puso ay sumisigaw, ang nais ay ikaw. Sasabihin
nauuhaw sa presensya mo. Hindi ko na mapipigil, damdamin ko ito. Ilog ng buhay, nais kong maranasan ka. Narito ako ngayon, naghihintay sa'yo. Punuin mo ng tono, baguhin mo ako. Nais kong magpabad sa presensya mo. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa sa atin. Bago po tayo mag-iwalay, magpatya po tayo. God bless us all. Magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Diyos. Nais kong magpuri sa iyo, Panginoon. Puso ay sumisigaw, ang nais ay ikaw. Sasabihin na uuhaw sa presensya mo. Di ko na mapipigil, ang dami ko ito. Ilog ng buhay, nais ko maranasan ka. Narito ako ngayon, naghihintay sa'yo. Punuin mo ng todo, baguhin mo ako. Nais kong magpabad sa presensya mo. Kapayapaan, kasaganahan, kagalingan ay nasa iyo. Kalakasan, kagalakan, kaligtasan ay nasa iyo. Kapayapaan, kasaganahan, kagalingan ay nasa iyo. Kalakasan at kagalakan, kaligtasan ay nasa iyo. Ilog ng buhay, nais kong maranasan ka. Narito ako ngayon, naghihintay sa'yo. Punuin mo ng tono, baguhin mo ako. Nais kong magpabad sa presensya mo. Punuin mo ng tono, baguhin mo ako. Nais kong magpabad sa presensya mo.